mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po yung ating inisyong 11 p.m. Bulletin para sa bagyong may local name na Maymay. Panglabintatlong bagyo na po ito ngayong taon. Ito yung low pressure area na minonitor natin sa may kanlurang bahagi ng Ilocos Region. So makikita po natin narito yung bagyong Maymay at meron pa rin po tayong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Dolphin. Unahin ko muna po itong Typhoon Dolphin para tuloy-tuloy po tayo sa pagpapaliwanag sa bagyong Maymay sa after ng kay Dolphin. Dito po sa kay Typhoon Dolphin, sa ngayon ang kanyang lokasyon nasa 1,970 km east northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, ang kanyang lakas ay nasa 165 km per hour malapit sa gitna at pagbugso, nasa 205 km per hour. Ang maganda pong or ang interesting po dito, kumikilos po siya pakanluran, timog kanluran, kaya may posibilidad pa rin na itong sentro ng bagyo dahil medyo nagsa-southward po siya ay maaari pa ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na itong bagyo po na ito ay dumaplis dito sa may northeastern boundary ng PAR. Pinakamalapit po itong bagyong ito bandang Miyerkules, bukas hanggang Huwebes. At hindi natin inaalis yung posibilidad kasi makikita nyo po yung kanyang lawak. Pag lumapit po ito dito sa may bahagi ng southern part ng Japan, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue po tayo or mag-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa may bahagi ng Batanes kapag medyo nag-southward movement pa po siya. Ang isa pa pong magiging epekto nitong bagyo na si Typhoon Dolphin ay sa mga susunod na araw, makikita niyo po mamaya sa track ng bagyong Maymay, hihigupin din po ng bagyong Dolphin itong bagyong Maymay. Kaya po sa susunod na 2 araw ay inaasa natin malulusaw din yung bagyong Maymay. So yan po yung karakteristik po ni bagyong Dolphin at inaasahan din natin, bagamat medyo malayo nga yung bagyo nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ay palalakasin nito yung habagat sa mga susunod na araw. So yan po yung update natin sa bagyong Dolphin. So dito na po tayo sa bagyong Maymay na na-develop po kaninang alas 8 ng gabi. Nasa may kanluran po ito ng Ilocos Region at ang huling lokasyon ng bagyong Maymay ay nasa 130 km west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan naman ng La Union. Taglay niyo yung pinakamalakas na hangin, nasa 55 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 70 km per hour. Kumikilos pa east-northeastward, pa silangan, hilagang silangan sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At patuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya makikita po natin based dito sa satellite images na maulap sa malaking bahagi ng Luzon at maging dito sa may kanlurang bahagi nga ng Kabisayaan dulot po ng bagyo at ng epekto ng hanging habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw ay magiging maulan pa rin. At narito po yung track ng bagyong Maymay. Makikita po natin by tomorrow, ito ay kikilos pa silangan. By tomorrow morning, nasa may 115 km west-northwest ito ng Bacnotan sa La Union at patuloy na lalapit sa kalupaan. By tomorrow night po, after 24 hours, nasa may katubigan na ito ng Candon City sa Ilocos Sur at posibleng nga maglandfall yung sentro ng bagyong Maymay dito sa may bahagi ng Ilocos Sur o kung makikikilos pa ito ng patimog, pwedeng dito sa may northern part ng La Union. So yan po yung kanyang inaasahan natin. So kung magtataka po kayo bakit ang pagkilos po niya ay pasilangan, dahil nga po ito sa bagyong Dolphin, na dahil lumalapit po yung bagyong Dolphin sa ating bansa, hihigupin niya itong bagyong Maymay at pag ito pong bagyong Maymay ay nag-interact na sa kalupaan, na lalo na ng Cordillera, inaasahan natin na ito ay hihina na at magiging isang low pressure area na lamang. So lalapit po ito dito sa may Abra at posible po pagdating malapit po sa Isabela isang low pressure area na lamang. So medyo magiging mabilis lang din po itong bagyong Maymay. By Thursday posible nga ito ay malusaw na rin. Sa ngayon po, as of 11 p.m., ito po yung mga lugar kung saan naka-issue or nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion ng Cagayan, maging sa mga lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, gayon din sa bahagi ng Ifugao, Benguet, western and central portion ng Nueva Vizcaya, gayon din po sa mga lugar ng northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, at sa western portion ng Isabela at northwestern portion ng Quirino. So sa mga lugar po na ito, maaaring makaranas po ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyong Maymay. At inasa natin yung minor to
minimal to minor threats, particular na sa buhay at mga ari-arian. Meron din po tayong in-issue na impact-based forecast. So isa po ito sa mga impormasyon na ini-issue ng PAGASA. Ito yung mga lugar na maaaring makaranas ng mga impact, lalo na po ng lakas ng hangin. Sa ngayon po, ipinapakita po ng ating datos na yung area ng Ilocos Region, maging yung bahagi ng Cordillera at ilang bahagi ng Cagayan Valley Region ay makararanas naman ng mga minimal effect po ng hangin. No? Gayunpaman, mag-ingat pa rin po itong mga kababayan natin. So magpapatuloy po yung posibleng maging impact nito hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa malusaw po yung bagyo. Samantala naman, may mga lugar po na hindi tayo nakataas o hindi nakataas yung ating tropical second wind signal sa anumang bahagi sa mga lugar na ito, bagamat posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ito po ay dulot ng periphery po or yung labas na bahagi ng bagyo at maging itong hanging habagat. Dahil po doon, today until tomorrow, posible ding makaranas yung malaking bahagi ng Luzon at Visayas, ilang bahagi ng Mindanao ng mga pagbugso ng hangin dulot nga nung habagat at yung bahagi rin po, yung labas na bahagi ng Bagyong Maymay. Pagdating po ng araw ng Huwebes, August 6, malaking bahagi ng ating bansa dahil patuloy nga po yung paghatak sa hanging habagat ay makararanas din ng mga pagbugso ng hangin. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan pa rin natin sa malaking bahagi ng ating bansa sa epekto, sa malakas na hanging epekto na dala ng hanging habagat. At maliban po sa hangin, tayo inaasahan din po natin yung mga ulan na dala naman ng bagyo at ng hanging habagat. Ngayong gabi po hanggang bukas ng gabi makararanas ng malalakas na mga pag-ulan. Ang malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, kasama yung Occidental Mindoro, maging sa Metro Manila, sa bahagi po ng Cordillera at Ilocos Region, makararanas po ng malalakas na mga pag-ulan for 24 hours. Ito po ay dulot din ng bagyo at ng hanging habagat. Pagdating po bukas ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, makararanas pa rin ng mga malalakas na mga pag-ulan ang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, at gayon din po dito sa may bahagi ng Occidental Mindoro, Batangas at Cavite. At magpapatuloy pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan, bagamat inaasahan nga natin by Thursday malulusaw na yung bagyo, ay posible pa rin po mula Thursday evening to Friday evening dito sa may westernmost provinces po ng Northern and Central Luzon, posible pa rin yung malalakas na mga pag-ulan. Ito po ay dala na ng hanging habagat. At maliban po dito sa malalakas na mga pag-ulan, may naka-issue po tayo ngayon na gale warning. Ito naman yung inaasahan nating malalaking pag-alon ng karagatan, partikular na po na dulot ng Bagyong Maymay. Sa mga lalawigan po ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, yung mga baybayin po ng mga lalawigan na ito ay delikadong maglayag. Lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka dahil inaasahan po natin yung taas ng alon ay mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Kaya po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po no, yung may mga sasakyang pandagat, iwasan na muna pong pumalaot sa bahaging ito ng ating bansa dahil inaasahan nga natin na magiging delikado yung alon ng karagatan. Samantala po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay natin ng update. Ang susunod po nating update ay mamayang 2:00 ng madaling araw